Walo. O di walo po. Di bali dalawang center light po sa ground floor. Oo. Tapos, Dalawang center light. center light sa CR. Yung sa CR, isang ilaw lang. Sa Isang laundry ilaw. pala, sa laundry po muna, sa laundry. May laundry pala, sa laundry tama. May saksakan po ba sa CR? Sa CR, lagyan mo rin, tsaka sa laundry, kasi sa laundry, yung washing machine. Di sir, sa ground floor muna pala tayo, sorry. Para hindi nakakalito. Sa laundry, isang center, tapos isang saksakan outlet. Tama. Tama po. Tapos, lahat po yung naka-tiles, tapos naka-ceiling. Nakasiling, laundry area. Oo, wala po tayong painting works muna, ha? Tama? Wala Oo. muna. Wala. Para tas sa plumbing, sa laundry at saka sa faucet, pa-clear lang po para maayos na po natin. Then, wait lang sir ah. Sa second floor, tama sir? Okay. Nasa second floor na tayo. Meron tayo center light. Ayun, nakasiling tayo ng buo dun eh. Ano po? May nakasiling tayo dun ng buo. Sabi niyo po kanina kita trust. Nakasiling ba second floor? Hindi. Hindi ba pinag-usapan natin yung electrical? Sa mangyayari, doon sa hiningi ko sa yung bagong quotation, wala muna tayong ceiling na ikakabit. Opo. Pero provision na siya, nakaplano siya na magkakaroon siya ng ilaw after malagyan ng ceiling na may ilaw, center light, tapos pinred din na Hindi sir, magkano po muna tayo sa quotation? Di ba sabi niyo wala pong ceiling? O sige, walang ceiling. Opo, di ba sabi, yun po ang gusto niyo po. Walang ceiling pero kung walang ceiling, mayroong kahit man na na ilaw na basta may ilaw muna siya. Nakabang, nakalaylay. Hindi po siya nakaabang, pwede na po siya yung lagyan kasi hindi naman pwedeng walang ilaw. Tama? So, wala mo ng ceiling, ibig sabihin, nakaabang lang yung outlet na yun na pwede ko nang gamitin. Kahit walang ceiling. Tama po. Pwede mo lagyan ng bukid ng bumbilya. Ganun sir. Then, saksakan po lahat nung sa ground floor, meron po. Sa ground floor, meron saksakan doon, may existing utility box na doon. Alam ko may nakabang ng wireless sa iba doon. Yun na lang din ang gagamitin. Siguro magpapa-additional na lang ako. Hindi ko kasi mag-research. Pero basta may existing na doon na outlet. Lahat po ng outlet na saksakan sa second floor lalagyan po. Oo, meron. Para po Tapos sa CR isang naka-ceiling siya, tama? Tapos naka-tiles. Tama. Lahat ng laundry at saka second floor, lahat naka-tiles, lahat naka-pintura, lahat naka-ceiling. May pintura yung wall. Ibig sabihin, aayusin na talaga yung laundry at saka second floor, tama po? Hindi. Yung laundry may pintura siya, di ba? Doon sa proposal mo. Hindi, yung sa isang CR lang po yung proposal ko po na may na okay, na package na po lahat. Opo. Yung CR lang pala sa taas. Opo. Ang tinatanong ko po, lahat po ba ng sa laundry is yung talagang usable na, wala nang babalikan? Yes, sa laundry, ganun ang idea. Yun ang idea ko. Ganun. Magagamit mo na siya. So, ang inaano ko na iniisip ko kung kailangan pinturahan na ba agad after mo makabitan ng gripo, malagyan ng tiles. Kaya tanong ko kung may pinto ba siya o palalagyan ko ng pinto. Hindi, sir, complete yung sa door, dapat po meron na po yung dalawa kung use na. Kasi baka masira yung mga nasa loob kung walang pinto. Sige. Yun po kasi yung concept ng door. Baka po magkaroon kasi tayo ng problem sooner pag wala po yung pinto. Nakabukas, okay na lahat yung nasa loob. Sige. Pero may pinto ako doon na PVC yung mga existing nyo pong material, titingnan mo, i-cost ko muna lahat ngayon na meron. Titingnan ko muna kung maayos. Oo, di ba kukostingan ko muna lahat na meron. Okay. Kung meron kayong materyales, i-deduct na lang natin. Okay.
Okay, sige, Pero sige. titingnan ko muna kung usable kasi baka naman meron kayong may ganung kasing senaryo sa site. Meron tas baka ako naman na magkaproblema sooner. Bakit nagkaroon ng sira? Eh kinabit lang naman namin yung material nyo. Oo. Hindi, pag kayo naman nagkapit nun, I understand naman yung warranty na hindi ako pwede mag-run after sa warranty sa inyo kung galing sa akin ng materialis. Siguro sa workmanship lang tayo magkakatalo. Opo, eh At sila kagad yung donor. Teka, hindi ko kayo hahabulin doon. Kasi akin ang materialis eh. Pero kung bumitaw yung hamba doon sa simento, yun, pwede ko mag-habol sa oo, inyo. pwede yun. Yung manufacturer defect, syempre, naano na pa natin sir yung sa manufacturer defect. Depende sa kung nagalaw. Hindi naman kasi bibigayan kung hindi nagalaw. Basta gumagalaw siya, bali regarding po dyan, saksakan lahat meron. Yes, tama. Lahat na meron sa second floor, tama po. Yung plumbing, basta usable na po, i-indicate ko po, yung wala na pong babalikan sa laundry area at saka sa second floor CR, tama po. Hindi na tayo wala na tayong gagalawin as in, ayun na talaga yon as is na. Oo. Ibig sabihin, magagamit ko na. Pwede na ako maligo sa Oo, CR. ibig sabihin po, wala ka nang babalikan na, babalik trabaho. Yun na talaga. Tama po. Yes. Oo, Tama, tama. para clear po tayo, tas sa lahat po ng saksakan, meron na po lahat ng saksakan sa second floor, tama po. Yes, yes. Tapos sa switches, yung sa center light, yung nakaabang lang po, tama. Oo. Tapos sa abangan namin ng pang pin light Yes, tama. na 4. Yes, na may switch din. Tama yun. Na may switch din, ayos na po. Yes, parang ang wala lang talaga yung ceiling. Sir, okay na po ha. Clear na po tayo. Isusulat ko po ulit na na natin. Okay, ulitin natin sir kasi kailangan namin ng ng specific para hindi tayo retrofitting ng beams and columns, demolition of slab, yung kasi mali nga yung thickness tsaka yung bakal, labas bakal. Installation of roofing, trusses by structural engineer, may calculation po to. Then ceiling, meron kasi kaming pirmado ng electrical engineer tsaka master plumber, yung nagmaster, yung nagkapag-aral at tsaka nakapag well-experienced expertise sa master plumbing. Kasi master plumber ang napirma sa plumbing. Sa electrical naman, electrical engineer sa team namin. Tama, na-clear na po tayo? Oo, Opo. Ganun po kasi yung procedure namin, lahat po nakapirma. Oo, papakita po namin pag ongoing na. Na may mga pirma-pirma yung, yung process natin, may calculation, papakita po namin sa inyo. May pirma ng master plumber, may pirma po ng electrical engineer. Yun po kasi yung pinakatama, oo. Then, ceiling lights. Installation ng ceiling and lights sa second floor CR. Tas ground floor laundry room. Basta okay na yung CR ng laundry at saka yun na po. Napag-usapan natin, insert na, sum up. Absolute installation of toilet, laboratory. Okay na po yung CR. Oo. Tapos plastering a portion of wall of second floor. Alignment of window in second floor, lahat po meron. Apo, ang gagamitin po natin dito ay aluminum 900 series. Hindi, huwag ka muna magkabit ng window. Ang sinasabi ko ng alignment, pantayin yung window portion. Kaya kung mag-proceed tayo dun sa plastering. Kasi yung plastering, medyo maliit lang siya na portion ng second floor na hindi na plaster. So, kung iba plastering nyo yun, hindi ko alam kung natatanda mo yung size pero maliit lang. Pero basically, sige, kung isasama mo yun, hindi ko alam kasi kung gaano kalaki ang magiging. Hindi sir, pwede naman na malalaking sizes. Depende sa inyo kung anong size ang gusto nyo po. Hindi ako nag-refer sa window. Ang sinasabi ko, yung portion ng, anyway, picturean ko mamaya, yung sinasabi ko sa'yo na for plastering sa second floor. Kasi yung, let's say, yung 80% ng buong second floor wall, kung babalikan mo yung video ko na pinadala, may skim coat na. Ngayon, may isang bahagi doon na hindi pa siya na-plaster, hindi pa siya finish. Kasama doon yung poste na re-reinforce din yun. Sige po. Ito yung portion sa harap. Kung may time ka mabalikan mo yung video, at mamaya pag uwi ko, picturean ko din yung sinasabi ko.
So ngayon, yung alignment na sinasabi ko sa window is, yung papantayin nyo yung pinaka-window niya. Sige po. Kikinitin. Para pag okay, good to go na tayo. Kasi ang next step ko dyan, kung magkaayos tayo dito sa price mo ngayon, ito, hinihingi kong bagong scope of work. Kung okay na tayo dito, after na magawa nyo to, proceed tayo ngayon. Okay na, installation ng window, installation ng ceiling, wall painting ng second floor, ganun din sa ground floor, wall painting, installation ng window, installation ng door. Yun. Sir, opo. Next. Nakuha ko na po yung point. Alam ko na po yung plastering kasi nga marami na po akong video tsaka picture. Alam ko na po yung portion na walang plaster. Yung nasa right side view, right view. Yes, right side. Oo, right view po. Tama, oo. Kapag ka, nasa kanan mo. Kung nasa labas ka ng bahay, nasa kaliwa yung portion na yun. Oo, yung nasa right view. Then alignment ng window, i-align lang po natin. Oo, Kung tama. papantay mo lang yung edges niya, yung edge niya, papantay mo para maayos na. Yun. Yung gano'n na lang sir, bali, ano na lang sa right, yung right view, at saka alignment ng parang aanihin lang po namin, papantay namin by plastering. I-skin coat po ba natin? Ipipinturahan po ba natin? Ang tanong ko, yung skim coat, ano ba ang purpose niya? Ano kasi yun sir, pag CHB kasi, marami kasing kinds po ng wall. Ipaliwanag ko kasi para mas clear. Yung AEC wall, yung AEC wall, yun yung wala ng plaster, diretso na ano yun. Wala na siyang plaster, then pinturan naka-i-skin coat mo na siya, tapos pipinturahan ng first pag AEC. Pag CHB kasi pinaplasteran pa siya, di ba? Tapos i-skin coat, tapos may calculation po kasi kami sa painting works ng mayroon niyang parang mixture kaming ginagawa sa primer tsaka fine top coat. Normally dalawang patong ng top coat ng primer, tapos dalawang patong ng top coat. Normally ganun ang nangyayari procedure, yung pinakatamang procedure sa construction side. Bali, ang gagawin natin, ipaplasteran ko muna, tapos pipinturahan ko, i-skin coat ko po ba? Kulay white, maging kulay white siya. Okay. Tapos after na may skim coat mo siya, tsaka ka papataw ng pintura. Ng primer, halos dalawang coat, 2 to 3 coats. Tapos top coat, 2 to 3 coats din. Depende sa, ano po, ang ano kasi ng pagpe-painting, dapat pantay-pantay. Hindi kasi nabibisualize ng mga owners yun na dapat pantay-pantay. Iba na kasi ang tingin ko sa trabaho kasi paulit-ulit lang namin ginagawa. Ini-enhance lang namin. Tapos dapat hindi siya tinitipid, hindi naman siya sobra-sobra. Yung tamang timpla lang ng ng implementation ng painting works. Kasi iniisip ko, kung i-skim coat mo siya, tapos open yung window mo, so matutumihan din siya. Okay lang ba yun? Baka pagdating yung time na, okay, magpintura na tayo ng wall, ulitin yung skim coat. Hindi sir, pintura na yun, ano na yun sir. Depende sa scenario yun sir. Hindi natin masabi kung anong mangyayari sa pero normally pinipinturahan na lang po namin, pinapatungan na lang po namin ng primer tsaka second coat. Hindi na siya hindi na okay na po siya. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, given itong sitwasyon na sinasabi ko, bukas ang bintana ko, wala pa akong protection sa mga alikabok o possible na pasukan ng moisture, ng dumi, kakapit sa pader. Nag-skim coat ka na. So, halimbawa, skim coat mo ngayong buwan. Tapos, biglang binalikan kita, pwede na tayo magpintura. Mga buwan ng September. Pagbalik mo, madumi na, nangingitim na yung kulay, kaya pitan na ng dumi eh. Anong mangyayari doon? Uulitin ba ninyo yun? Hindi sir, lilinisan lang po namin, ipaprimer na lang po namin. Kasi nga, di ba pag pinarimer ng tsaka second, hindi na siya kita. Basta malinis. So, ibig sabihin yung itong inabutan mo ngayon doon sa bahay, kung natatanda mo, di ba naka-skim coat na yung baba at saka taas? Yung ba papatungan yung lang ng pintura yun? Opo, ay lilinisin na lang po namin kung pwedeng na lang, di ba lilinisan namin, tapos
pa-primer na lang po namin tsaka top coat po. Basta po okay yung pintura, oo. Hindi na natin siya gagawing komplikado. Eh paglabas semento, yun ang i-skim coatan. Yung makikita mo yung cement, yung mismong CHB o ano bang wall ang ginamit ko doon, kung AAC, yun lang ang ni-skim coatan pagkita semento. Okay. Pero pag ano siya, skim coat siya, hindi na siya lalagyan kasi nga hindi na makita semento tsaka yung hollow blocks, yung AAC po. Okay, sige. Basta hindi kita, ang ni-skim coatan lang sir, yung kita hollow blocks, kita AAC wall, kita APS wall, kita Armstrong wall, mga ganun sir. Naintindihan kita doon. Kasi lang, ang concern ko nga lang doon, kung halimbawa, sabi ko, sige Roy, plastering ninyo, lagyan mo skim coat. Yun nga, balik ako sa tanong ko na, after ilang months, let's say months, 3 buwan, tsaka tayo nag-decide na pinturahan, tsaka ako nag-decide, sige Roy, tuloy mo na, pinturahan mo na yung wall, lagyan mo na ng ceiling, after 3 months, o yun, pagbalik mo sa site, madumi na, yun lang gusto ko masiguro na, hindi tayo ulit sa skim coating. Na pagbalik mo, pag nakapag-decide na kung kailan pinturahan na talaga ng pang-wall, lagyan ng bintana, diretso pintura na tayo. Hindi na tayo babalik ulit sa skim coating.